In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Number one, it said that the articles of impeachment, which was the fourth complaint, violated the one-year period ban because there were 3 complaints that came ahead of it. And although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. Pangalawa, labag din daw ang 4th impeachment complaint sa right to due process ng bise. Nilitanya ng korte ang mga due process requirements sa impeachment procedure. Dapat daw ipinamahagi sa lahat ng mga kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa articles of impeachment. At dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din daw sapat ng ebidensya para patunayan ang mga alegasyon. Dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Dahil null and void ang impeachment complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi raw nagpapasya ang Supreme Court kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal, pero meron itong katungkulang alamin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Alam mo, Emil, ayon sa Korte Suprema ay maaari pa naman daw maghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Pero immediately executory na raw ang desisyon nito. Yung dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang 4th complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Kabilang sa reklamong nilalaman ng articles of impeachment, ang umano'y maanomalyang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, pati ang umano'y planong pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ang unang 3 reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Pero sabi sa desisyon ng Korte Suprema, dahil sa ginawang ito ng Kamara, may tuturing na terminated o dismissed na ang unang 3 reklamo. Dito raw papasok ang 1-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagsasaad na isang impeachment complaint lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi ng Korte Suprema, nagsisimula ang 1-year bar oras na ma-dismiss o hindi nabuhay ang isang impeachment complaint. Dahil matuturing na dismiss na ang unang 3 complaint noong February 5, 2025, hindi raw pwedeng magsimula ng panibagong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026.